Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Happy Easter, partner! Yes, happy Easter! Kumusta naman kayo? Naku, dagat na ba kayo? Hindi na lawa, no? Dagat na. Oo, di ba? Ay, nako. Ay, ano ba pinag-uusapan natin? Outing? O lawa ng kilikili? Yung kasi naisip ko, Pareho. init kasi. Hindi na lawa ng kilikili, dagat ng pawis na ite. Ang init, nakakalurke. Oo ka dyan. Dito talagang dagat-dagata na. Yung grabe ng pawis ng kilikili. At sa mga kaibigan natin, dagat na rin pero wala makapunta sa dagat ngayon. Actually. Kasi nga, di naman tayo makalabas basta-basta. Di ba? So, kumusta naman yan sa inyo? Ano, naglalawa ba dyan o nagdadagat na rin? Ewan ko ba? Naghihintay na lang ako ng mga further instructions. Yun naman talaga yung kailangan nating gawin. Maghihintay, mag-aabang. Naalala ko lang, nung minsan na meron akong pinost, tapos may nag-reply, ang sinabi niya doon, nasa ibang bansa kasi siya partner, sinabi niya doon, hindi lang naman Philippines ang nakaka-experience ng lockdowns, hindi lang naman Philippines ang nakaka-experience ng yung mga ganyan na mga may lakad na hindi natuloy, flights na na-cancel, ganun. It's a worldwide phenomenon. Yes. It is talaga. Ang napansin ko lang, partner, sa mga ganitong klaseng panahon, pagalingan talaga ng mayor. Pagalingan ng mayor kasi alam mo nung last Holy Week nung Holy Wednesday. Syempre may work pa tayo, ganyan. Tapos tumitingin ako sa phone ko. Pagtingin ko na lang sa phone ko, yung mami ko nag-message. Nag-message siya ng BTS, behind the scenes. Sabi ko, ano itong sinend na mami ko? So, ang sinend niya, parang nakapila siya. May mga monoblock chairs, tapos may mga nakaupo. Tapos nakaupo din siya. Tapos ang sunod niyang sinend na picture, partner, nagpapavaccine na si mother. Wow! Ang bilis ng pangyayari. Nakakaloka. Alam mo, parang nagulat ako. Sabi ko, asan ka ma? Sabi yun, nandito sa ganitong elementary school kasi ito yung schedule ng vaccination ng AstraZeneca para sa mga senior. Sabi ko, wow. Wow, ang bilis. Alam mo, na-realize ko lang na parang pagalingan pero tama talaga. ba? Nilinaw mo, nakausap mo naman talaga. Baka mamaya nung nakita mong nakapost na yung pagpapabakuna ni mami mo, baka naman yung tigdas yun. O di naman kaya, glutathione pala. Oo. Nagpapagluta shot. Oo. Nagpapagluta shot. Nakakalurke. Siyempre, di ba, na-bore sa loob ng bahay. Sabi ko, masan kaya may pinakamalapit na gluta dito? Magpaturo ko nga, di ba? Nung pinost niya anti-COVID vaccine, hindi pala. Yung pala, glutathione pala. Nagpa-shot pala ng glutathione. So anyways, parang naisip ko lang talaga doon, partner, parang pagalingan talaga na mayor. Kasi sa lugar namin, parang walang balita. O baka dahil hindi ako senior, kaya siguro parang tayo yung mga huli. Ganun ba yun? Alam mo, nakakalungkot kasi, partner, parang iba-iba yung information. Parang ang gulo na. Parang, unahin ba frontliners, seniors, o paano? Paano gano'n? Hindi ko masyado maintindihan. Pero anyways, balik tayo dun sa feeling ko talaga pagalingan siya ng mayor. Kasi, pagalingan ng mayor in terms of information dissemination. Yes, in terms of, yan. Yun nga, sino ba yung unang nabigyan ng vaccine? Diba? Yung ordinance. Correct, yung mga ganon, yung mga ganyang klase mga eksena. Kasi, yun, bigla-bigla, parang walang pasabi, wala masyadong pag-uso. Hindi pa nga namin napagdiskusyonan kung dapat siya magpa-vaccine o hindi. Nakapila na si Mood Nag-decide na. Ang bilis-bilis. Ako nga, partner, hindi pa ako nakapag-decide actually kung magpapavaccine ako o hindi. At I think yung sa age group natin, hindi tayo mauuna eh. So parang may time pa akong mag-isip, ganyan. Yung mother ko, dahil mabilis ang mayor nila, mabilis din siya kumilos. Nakakatawa kasi parang nakalimutan niya nga yata na may schedule. Nabasa niya lang yung text message na 2 to 3 p.m. yung pag vaccine
sa ganitong lugar. Nabasa niya 2:45. Hindi na nag-isip, hindi na kami tinanong. Ang binigay niya lang sa amin yung after na nasyatan na siya. Kaloka. Sabi niya kasi, kung mabilis ang kilos ng mayor namin, mabilis din akong kumilos, Ako rin, diba? ura-urada, punta na agad sa barangay, magpaturok na kaagad tayo, di ba? Dito naman sa amin, may mga survey na, yun, may mga group chat kasi parang yung barangay dito, tapos tinatanong yung mga schedule, ganyan, tapos ganito na po yung opening namin. So survey pa lang naman. Ganun din sa amin sa Quezon Province, yung barangay namin doon nagtatanong na kung okay ba sa inyo na magpa-vaccine. So inaalam yung opinion ng mga tao. Hanggang doon pa lang, pero sa ngayon wala pang latest update na nag-start na magturukan, wala pa naman. Pero yung mga kakilala ko magjojowa, nagturukan na sila long time ago. Ay, Maaga sila nag-start eh. Nauna na. Nauna na ang turukan. Turukan na. Nakakaloka. Wala lang, parang wala. Sige, let's just talk about happy stuff na syempre it's Easter Monday, ganyan, and the Lord is risen. Let's talk about happy stuff that there are cities, there are mayors who are actually doing their job na hindi sila maingay kasi kung yung syudad ko nasan yung nanay ko parang hindi ganun ka yung parang maingay in terms of whatever news, ganyan. Hindi. Pero ramdam mo na laging kumikilos kasi yung dati partner, sabihin ko na, Batang Mandaluyong kasi ko dati. At nanay ko ay taga Mandaluyong pa rin. Nakakatuwa lang kasi miski nung kasagsagan ng ECQ Season 1, talagang hindi nagutom yung mga tao. Well, at least sa household namin, kung man naaabutan talaga ng ayuda, hindi sila nagugutom kasi ang daming gulay, ang daming delata. Nangiingit nga yung nanay ko lagi kasi ito yung ayuda. Ako, dito sa lugar namin, partner, once lang, tapos parang binawasan pa yung bigas. Nirepack, tapos parang piling ko kulang pa sa bawas. timbang, di ba? Parang piling ko hindi 5 kilos. Kulang na sa timbang, may bukbuk. Oo, correct. Kulang may na mga kuto pang gumagapang. Tama. At hindi lang yun, isang beses lang nangyari sa buong ECQ Season 1. Diba? Mabuti na lang kahit papaano may ipon partner, hindi ko kailangang umasa sa ayuda. Pero for some places na sa ayuda lamang umaasa, nakakatuwa kasi meron talagang mga mayors, meron talagang mga LGUs na talagang they're really working for their communities. Kaya nga, in fairness, pagalingan talaga ng LGU. Ganun. Totoo yan. Mapapasana all ka na lang. Yes, pero one good thing na pwede natin tingnan talaga dito, at least nag-start na, di ba? So kung nag-start na yung ilang mga municipalities, yung ilang mga cities na magpa-vaccine ng kanilang mga mamamayan, so medyo mapipressure na din yung mga katabing bayan, di ba? Kasi malalaman to ng mga tao, bakit yung mga taga-ganitong lugar meron ng vaccine, bakit yung sa atin wala pa? So, kumbaga magkakaroon ito ng pressure, magkakaroon ito ng urgency dun sa mga LGU na wala pa, na hindi pa nag-start, di ba? So, ibig sabihin, magandang na rin to, pangyayari na rin kasi ibig sabihin sinisimulan na po. 'Di ba? At wait na lang tayo do sa mga wala pa, hindi pa nakakabalita. Malay mo, 'di ba, sa mga susunod na araw after Holy Week, after summer, after 'di ba, wag naman sana abutin ng isang taon, 'di ba, bago mapunan yung request natin na dumating na yung bakuna sa atin. Sana wag naman ganoon katagal. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung ilang sessions to, partner, no? Na kailangan ba parang gluta ba ito na kailangan 12 sessions para maramdaman mong para mag-take effect. Oo. Para talagang pumuti. 2,000. 2,000. Ang dami pala, nakakaloka. Sa bagay, sakto yun. Sakto sa number ng pores ko sa mukha. So pwede, kayang accommodate. Ang daming pwedeng iturok, 'di ba? Maraming places kung saan iturok. Basta knowledge is power. Ang important bago ka magpa-vaccinate, dapat aware ka. Syempre, out of your own volition, ibig sabihin talagang decision mo yun. Tsaka dapat meron kang kaalaman tungkol dito. Hindi pwedeng basta-basta na lang kasi, yung kapitbahay yung kumari ko nagpa-vaccine, papavaccine na rin hindi ganun. Kailangan na well-informed po tayo. Sa mundo, yun yung ironic sa buhay, partner. Sa mundo na punong-puno ng information, ang dami pa ring miscommunication. 'Di ba? Ang dami pa ring fake news. So, let's all be careful. And speaking of news, sorry kung late ng reaction nito kasi syempre nag-Holy Week, bawal kaming magsalita ng Thursday, Friday, ganyan. Gusto ko lang sabihin na I'm very happy for Ellen Adarna and Derek Ramsey, and I hope na sila partner, yung magtagal talaga ng bongga. Kasi sila yung isa sa mga pagpapatunay na time is not an element.
to say that you know that you know. Yun yung parang words nila, you know that you know. Kasi parang sa pagkakaalam natin, well, sa pagkakaalam lang natin bilang outsiders naman tayo sa love story nila, partner. Pagkakaalam natin parang a month lang or 2 silang magkakilala tapos biglang engaged na, 'di ba? Parang yung mga basher parang wala yan, next bago pa ikasal, maghihiwalay na yung mga ganun-ganun kasi ang bilis, ganyan. Pero alam mo, partner, minsan hindi naman talaga sa amount of time that you had together. It's not really an indication na porke matagal kayong naging magjowa, kayo na talaga ang meant to be na ikakasal. 'Di ba may ganun ka ring experience, partner, 'di ba? Na parang ako alam mo, 7 years naging kami nung ex ko, pero naging kami ba? Hindi naman, 'di ba? Hindi So naman, yun pa lang basag na maaaring hindi talaga factor ang time. Although for some, syempre, yung time element na yan ay magbibigay sa atin ng pagkakataon para kilalanin ng isa't isa. At pag nakilala natin ng isa't isa, depende din naman kung paano mo titingnan ng isang relasyon, kung paano mo tinatrato din ang isang tao. Kung kaya mong talagang sabihin sa sarili mo na siya na he's the one, she's the one, din pakakasalan ko na. Nasa sa'yo naman, decision mo naman yan. So, di lang talaga natin alam kung ano yung possible consequences kung ano ba talaga yung consequences ng ang long-term engagement o kaya yung short-term. Wala, alam mo, parang feeling ko, wala lang, it has been proven a lot of times already, partner, na whirlwind romances are actually true. 'Di ba? Merong ganun Pero meron din naman, tama ka naman, meron din namang factor ang time kasi mas kilala nila isa't isa, alam na nila yung yung ligaw ng tiyan, likaw ng bituka, yun ba yung tamang term doon, o alam na yung pasikot-sikot ng alam ng yung karakas ng intestines. bawat isa, hilatsa, correct, mga ganyan. And correct. Alam na natin yung bawat kulot ng brain waves, how it works. Alam na lahat ng sapak. So, factor din yung para magtagal. Kasi, syempre, memorize mo na siya But on the other hand, for whirlwind romances, parang every day is a day to be curious. Every day is a day to learn about each other. So, that would mean that every day is exciting. Yes. 'Di ba? Kasi meron ka pang natututunan sa isa't isa 'di ba? Nadidiscover sa isa't isa. Parang katulad lang 'yan ng sa pagnenegosyo, 'di ba, partner? May mga tao na alam na nila kung ano yung gusto nila sa negosyo. Kasi passion nila yon. Let's say, passion ko kasi yung cooking So, alam ko na gagawa ako ng magkukook ako. I will cook or I will bake. Or passion ko kasi yung singing So, alam ko na gagawa ako ng maraming TikTok videos na kumakanta ko. Ganyan. Or mag-audition ako. Ganyan. Kasi alam ko this is my passion. But there are some people na hindi nila alam kung ano yung passion nila So, every day, they are curious. Every day, parang the whole world is a buffet. Every day, isang buong buffet, isang buffet spread ang mundo. Kasi, pwede siyang pumili kung ano ang gusto niya kasi hindi niya alam kung ano talaga yung gusto niya. Parang hindi babaw, mga tao, alam ko gusto ko menudo. So kapag handaan, diretso ako sa menudo. Pero may mga taong hindi nila alam na menudo yung gusto nila Parang hindi siya sure kung ano ba, magle-leche flan ba ako, gulaman, lugaw na hindi daw essential. Tapos milk tea. Ganyan. So now, it becomes even exciting. Kaya wala lang, naisip ko lang at na-relate ko lang sa love life na whirlwind romance. It becomes exciting because now, hindi ka lang mag-focus sa iisang putahe. Pwede mong tikman yung appetizer. Tama. Pwede kang dumiretsong shumat ng gin, uminom ng wine, 'di ba? Or pwedeng bigla kang mag-ulam o kaya kanin all the way, 'di ba yung ganon? So parang feeling ko ganon din in terms of whirlwind romances na in a way it's very exciting kasi you don't know yet what's in store for you. So, wala lang, nakakatuwa lang. Ako, I'm happy. At saka, one thing more, kahit sobrang delayed reaction na iti, at hindi ko naman sila ka-close. Although, dalawa lang naman crush ko sa showbiz. Si Piolo Pascual at si Derek. Kaya siguro, affected ako dito Silang dalawa lang naman na showbiz crush ko ever since the world began. Natandaan mo yun, partner? Silang dalawa lang naman yung talagang crush na crush ko. So, anyways, alam mo yun, hindi ko sila kakilala, hindi nila ako kakilala siguro, wala. Pero, nakakatuwa lang that how mysterious love is. Plus, hindi naman natin alam yung buong kwento Lagi natin yung tatandaan.
ang nakikita nyo po sa social media, especially for celebrities, ay isang aspeto lang po ng buhay nila. Tama. So, kung nakita natin na 1 month pa lang sila or 2 months pa lang sila nagde-date, yun lang ang nakita sa natin kasi yun lang yung ipinakita nila. Hindi mo naman alam yung buong kwento na baka noon pa sila nagkakilala. Alam mo yun, yung mga ganun ba? Alam mo, And high then that school goes- classmates pala sila. Hindi natin Hindi alam, nila. di ba? Magkababata pala sila, magkapit-bahay Correct. dati sila sa isang subdivision na matagal sila Tama, di ba? communicate. Pero yung Yeah, yung mga ganun. relationship nila nag-start lang a month ago. Mga ganun tipo. Mga ganun. Tama. Hindi natin alam yung buong storya, kaya wag tayong judger. Ganun. Correct. Inggit lang tayo, 'di ba? Doon sa mga nagsasabi ng hindi maganda tungkol sa relasyon nilang dalawa, maghihiwalay din yung dalawang yan. Inggit lang tayo kasi. 'Di ba? Correct. In love sila at minsan naghahanap tayo ng ganung klase ng feeling na hanggang ngayon hindi pa rin natin nararanasan. Ang kalalabasan nun, bitterness, 'di ba? Inggit lang sa madaling salita. So let's be happy for them. 'Di ba? Nasa cloud 9 sila, nagmamahalan sila ng gusto kaya nag-decide sila magpakasalan ang isa't isa. So, yun, maging masaya tayo sa kanilang dalawa. 'Di ba? Ganun 'yun. Tsaka inggit lang kayo, ang laki-laki ng bato nung singsing. My God. Oo Grabe, nga. mas malaki pa yata sa fingernail ko. Gosh. Ang laki ha. Nakakaloka. Parang sana all. Oo Ganun nga, ang mga no. eksena. Alam nyo, siguro let's just be happy for each other. Alam mo, ito yung pandemic na ito, dapat sana itinuro sa atin na maging kinder yung puso. 'Di ba? Na maging mas mabait yung puso at Tama. matutong maging masaya sa happiness ng iba. Tama. Ang hirap ng ang hirap din ng lugar ng mga celebrities. Kaya deserve ng mga celebrities bayaran sila ng malaki. Kasi kasama sa pagiging public figure nila yung hahamakin yung buong pagkatao nila na akala mo nabili mo na yung kaluluwa ng celebrity, 'di ba? Nakakaloka. Hahamakin Mga sila Pinoy ng pa mga tao naman. hindi naman nila kakilala. 'Di ba? Hahamakin sila ng mga tao, mumurahin sila ng mga taong hindi naman nila kaano-ano. 'Di ba? So talagang totoo Mumurahin 'yun, sila. mahirap ang Correct. buhay nila. Huhusgahan sila ng mga taong feeling nila pinakain sila, 'di ba? Oo, Sila nagpapakain tama. sa mga anak nila. Alam mo 'yun, parang okay, edi wow. Nakakalurky. Let's be happy for them. Ganun na lang po talaga. At hindi lang for Derek and Ellen, kundi for everyone in general. Yung kaibigan mong umasenso ang buhay, sa halip na mainggit at chismisin, maging happy ka para sa kanya. 'Di ba? Tama. Ganun lang 'yun. Tsaka mag-smile ka. Tataka ka kung bakit wala kang jowa, panay ang bash mo sa social media. Nakakulot yun ang pangit mo na girl or guy. Oo, napaka-nega mong Ganun lang tao, yun. 'di ba? Kaya True. hindi ka lapitin ng swerte, tinabaho hanggang ngayon. 'Di ba? Tanungin mo sarili mo, bakit kaya hindi ako siniswerte sa buhay? Oh, di tanungin mo din sarili mo, ikaw ba puro positivity din ba yung binilalabas mo sa sarili mo o puro negativity din? So, kung puro negativity yung nilalabas mo sa sarili mo, huwag kang umasa na positive yung ibabalik sa iyo, 'di ba? Tama. Oo. Isa malaking check ng pink na Maging button. mabait para maging mabait din ang mga tao sa paligid mo, 'di ba? Para maging mabait din. Tama, maging positibo para swerte din yung lumapit sa iyo. Isang malaking check. Agree ako dyan, partner. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin. Na-missed po namin kayo and we hope that you missed us too. We are back. Ayan. Salamat sa pagtutok. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapakinggan kaya at inyong pakaantabayanan. Muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yon. Always your number one. SM Radio Station.